Pauwi na ang magkakapatid na galing sa paaralan. At ang isa o ang bunso ay tila ba'y may malaking problema dahil ito ay nakasimangot at malungkot. Oh, mga anak, kumusta ang pag-aaral nyo? Okay lang po, Inay. Iwan ko po dito kay Bunso. Kanina pa po nakasimangot. Nabanggit po kasi kanina, Inay, na may film showing silang gagawin. Oh, Bunso, ano bang problema mo? Kasi po, Inay, may film showing po kasi kaming gagawin sa No Limit Tangere Chapter 3 and 4. Kaso po, di ko po alam kung paano sisimulan po. Ay, Bunso, huwag kayong malungkot ha. Alam mo ba, noon gumawa rin kami ng film sa No Limit Tangere sa Kabanata 3 at 4. Alam ba, Inay? Oo naman. So, mabihis na kayo, tapos panoorin natin yun ha. Baka may makuha kang ideya sa ginawa naming film. Sige po, Inay. Sige. po, Inay. Anak, dali na kayo! Sige po, Inay. Dali na kayo. Pagkatapos ng misa, nagawian na ang mga tao. Nagtipon ang mga panauhin sa bahay ni Kapitan Tiago. Dumating si Ibarra. Magandang gabi po, Don Crisostomo Ibarra. Maligayang pagbabalik, Ibarra. Maraming salamat. Mga Ginoo, ikinararangal kong ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael Ibarra, nagaling pa sa Europa. Upo ka, Ibarra. Bumalik na pala siya. Mabuti na. Maligayang pagbabalik doon, Crisostomo. Sabi mo sa ating bayan matapos ang 7 taon. Marami pong nangyari, ngunit ang alaala ng aking amang unang bumungad sa akin, siya ay wala na. Mabuti nga. Hindi siya dapat sa simbahan. Erehe! Padre, ang aking amay mabuting tao. Walang dahilan upang siya'y laitin, lalo na ngayon na wala na siya. Hindi mo kilala yung ama. Kaya tumahimik ka. Patawad sa wala, ngunit hindi ko kayang hayaan ito. Paano? At umalis si Ibarra. Pinuntahan ni Kapitan Tiago si Maria Clara sa kwarto at kinausap. Pasok po kayo, Ama. Bakit po? Nag-alala lang ako sa'yo. Ama, may gusto lang po sana akong itanong sa'yo. Bakit po tila parang may galit si Padre Damaso kay Ibarra? Anak, may mga bagay na mas mabuting hindi alamin. Pero mahal ka ni Ibarra, huwag mong kalimutan yan.
Mahal kong Ibarra, naway maging ligtas ka. Dalangin ko'y kapayapaan sa puso mo. Lumabas si Maria Clara at nakita niya si Ibarra. Maligayang pagdating, Crisostomo. Salamat. Ikaw pa rin ang alaala ng aking bawat ibig sa iyo. Opo po. Ang dami ko sanang gustong ikwento sa iyo. Subalit, baka hindi pa ito ang tamang panahon. Tila gabi na. Uuwi na ako magandang binibili. Sige, Ginoong Ibarra. Mag-iingat. Habang naglalakad si Ibarra sa eskinita, nang may biglang tumawag sa kanya at ito ay si Teniente Guevara. Don Crisostomo, sandali lang. Teniente Guevara, anong sadyan? Gusto kong malaman mo ang buong katotohanan sa sinapit ng iyong ama. Hindi siya masamang tao, pero sa mata ng simbahan at pamalaan, siya ay irehe at pilbistero. Bakit? Anong kasalanan niya? Isinalaysay ni Guevara ang totoong sinapit ng kanyang ama. Sa isang simbahan, may nakitang ingwardyang siber na 2 bata. Sino nagpatay ito?
Labis na galit at dalamhati ang bumalot kay Ibarra nang matuklasan niya ang mapait na katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama. King ama, sa ganitong paraan siya namatay. Walang dasal, walang paggalang. Salamat inyo. Hindi ko ito malilimutan. Panahon na para ituwid ang lahat. Ama, iniwan mo akong walang pamamaalam, ngunit hindi ako mananahimik. Ang lipunan ito'y puno ng kasinungalingan, pangapi at takot. Pero hindi ako natatakot. Ako'y magbabalik sa San Diego. Hindi para makiganti, kundi para baguhin ang kinagisnan. Ang ganda naman, inay, ng film showing niyo. O yan, bunso, di ka na malungkot. Meron ka rin matutunan sa inyong pagsasabila. Yes po. Thank you po, inay. Walang ano man. Gaya mo. Gunali! Ato dyan ka, gunali! Patawad ko. Ayun, stay na ko. 1, 2, 3, go. Kanan. Cut. Dapat tumigas na ako, no? Suko. Kita na! Sibong ngisi, go! Sige! Wala ko.